ako nakita sa'yo na viral, nagtitinda ka naman eh, tapos pag pinasasampa ka, kakanta ka rin. Yun, Paano ba ang naging istorya nun? Ba't naging trending ka doon? Ang ginagawa ko kasi, pag ako nagtitinda, pag may nakita ako natugtog, tinitingnan ko agad yung tao, papansin ako. Literal, talagang, ang tawag ko sa paninda ko, panabla eh. Kaya kung tawagin ko yung sarili ko sa Boracay is buhay na tsinelas. So, hindi ko naman na-expect na mabibigyan tayo ng pagkakataon mag-viral. Bakit ikaw, binata ka pa rin? When I was 11 years old, naging pangalawang tahanan ko na yung karsada. So, pinag-aral ko yung sarili ko, nakagraduate ako. Tapos pinag-aral ko yung kapatid ko, 3 college. So, lahat ng paraan. So, nung bumisita yung pandemic, medyo sinubok din ako kasi namatay yung tatay ko. Hindi nakita ng dalawang mata ko sa sa Facebook, sa Messenger. And now, hinahabol ko yung buhay ng kapatid ko kasi may nakitang bukol sa brain niya. Ilalaban ko yun. Nobby, andito lang ang kuya. Isasabay kita sa abot ng kapasidad ng kakayahan ng kuya mo. Naniniwala ako na may mata yung damdamin ng Panginoon Diyos at sa ibang panahon makita niyo yung sakripisyo ko. So yun yung aking... Good luck sa'yo at sana palari. Tuko de los Reyes from Boracay. Hi, Tuko. Mayong aga. Tuko. Mayong aga. Bakit Tuko ang pangalan mo? Oo Yung totoong nga, nickname bakit? mo o pinangalan lamang sa yan? Actually, sa Boracay po, yun po talaga yung AKA ko, Tuko. And So alias mo yan? Yes. Bakit ka pinangalangan Tuko ng mga taga-Boracay? Siguro mukhang Tuko po ako. Hindi Uy, naman. hindi naman. Hindi naman. Saan ka sa Boracay? Doon ka Naging- ba pinanganak? No, second home ko po ang Boracay. But andun po ako sa Boracay, naghahanap buhay bilang isang musician and at the same time, nagtitinda po ako ng mani. Mani? Yes. Nakakatuwa naman. Tignan natin kung anong masasabi naman natin mga inampalan. Tuko. Tuko! You know, I believe that you have so much potential. Ramdam namin yung artistry mo from the way you look, the way you want to be represented. Nandun yung potential eh. And I feel like, in this case, if you pick a different song, baka mas nag-shine yung boses mo. Kasi ramdam namin yung pinagkaiba ng powerful, natural voice mo versus your falsetto na medyo hindi sila magka-level eh. So parang during the verses, ramdam namin, oy, powerful to. Pero pagkabigay mo ng falsetto, medyo lumaylay yung energy eh. And I feel like if you picked a song that highlights your natural voice more, you could have shined more in this performance. And I don't want you to take this as a discouragement. Pero sana maging inspirasyon dahil you have so much potential. The voice is so powerful. If it was a better choice, if it was a different song, you could have shined more. Ganda ng comment ni Carl. Doon lang ako sa shifting, yung sinabi ni Carl din na, yung shifting ng from natural voice to head voice, or falsetto, hanggat maaari, mas maganda sana kung mag-shift ka seamlessly, halos. No, parang hindi siya ganun kahalata. Pero, also, yun nga, kung hindi man sa song, yung song choice niya, siguro sa key na lang or areglo, kung may chance, doon na lang siguro bawiin. Kasi, gustong-gusto ko yung intro mo eh. Napapag-groove na ako dito eh. Pagdating lang doon sa chorus part hanggang dulo, medyo ang dami kong hinanap. Ayun. So, alam ko naman na marami pang pwedeng ma-improve. Marami pang chances. And malay mo mamaya, di ba? And ayun, congratulations to you, Tuko. Thank you. Thank you. Tuko, ang pinili mong kanta, South Border, tama? Yes, sir. Okay. Suabe kasi ang dating nitong kanta na to. Yung shifting niya ng natural to falsetto, natural na sa kanya. So, sa kanya madali. Ngayon, ang pwede mong gawin rito, ang suggestion ko, kung gustong-gusto mo talaga itong kantang ito, tirahin mo ito ng hindi falsetto. Pwede naman eh. Pwede mo siyang kantahin ng hindi falsetto. Ibababa mo yung key, kakantahin mo siya ng lahat natural. Kasi yung boses mo, malaki. Malakas. Hindi mo kailangan gayahin yung sa South Border. Ngayon, kung gusto mo talagang ganito rin yung style na gagawin mo, medyo
bibigyan mo pa ng diin yung falsetto. Oh, kasi humina eh. Dapat kasi R&B, soul. So, dapat tuloy-tuloy yun. Pati yung transition mo, yung shifting mo, dapat soul din. May grace, ika nga. Yun ang dapat na dating nitong kantang ito. Kasi, yun ang hinihingi niya. Alam ko, gusto mo yung kanta dahil maraming may gusto nitong kantan to dahil swabe-swabe ang dating eh. Ngayon, swabe-swabe rin dapat ang pag-perform mo. Dapat, ganun. Maraming salamat sa ating mga inampalan. Ang tanong, anong score kaya ang ibibigay nyo kay Tuko? Tuko, ang stars na bibigay ko sa'yo ay... 3 stars! Tuko, ang stars naman na ibibigay ko sa'yo ngayon ay... 2 stars! Ayan, Tuko, mamaya na natin ipapakita ang score na ibibigay ni Carl. So far, si Abby ay meron ng 5 stars at si Tuko pareho kayong tag 5 stars. Uy! Yes, Nako, oo. matindi to. Kaya nga, ito na, ang back-to-back tapatan ng challenger at kampiyon, magaganap na sa pagbabalik ng tanghalan ng kampiyon dito lang sa TikTok Class! Tiktropa, pinanood mo hanggang sa dulo itong video na ito? Abay, very good ka! For more happy time, watch more TikTok Lock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network official YouTube channel.